Yo. Okay, praise God. So, welcome ko po yung mga kasama natin dito. Ngayon, kasama ko sa bahay si Toper, tsaka po si Joseph. And in our Zoom, we have Arlene, si Janelle, si Toper, si Kimi, si Dave, si Lois, si Jenny B, si Rosnel, at si Lloyd nagpaalam kasi nawawala-wala daw yung signal niya. Si Arlene siguro, si Ate Arlene baka ganun din. So yun po, welcome everyone. Thank you for joining our Zoom. And ako po ay natutuwa at nag-every time na nag-pop up yung mga pangalan nyo sa ating Zoom Bible reading because ito po talaga isa sa mga desires ng heart ko kung bakit ko ginagawa to is para bawat isa po sa atin, sama-sama tayong magbasa, mag-aral ng salita ng Panginoon. Kasi sometimes, reading the Word of God can be hard on yours. Medyo mahirap kapag mag-isa ka. Pero through this sa magitan po ng ginagawa natin, magkaroon tayo ng parang sense of community in reading our Bible. So yun po, welcome everyone. And ang question ko naman ay kita ba yung aking screen? Kita ba yung screen ko? Okay. Yun. So yun po, like what I said, we are now in the book of Ephesians. Pero before we proceed, tayo pong lahat ay manalangin. Can we close our eyes? And let us pray. Thank you, Jesus, for this wonderful night that you have given us. You are a good, a faithful, and a merciful God. And thank you for uniting us, O God, para sa gawain ito. And thank you for bringing these people, O God. I know that this is not an accident that they are here. I know that you have planned and orchestrated everything, O God. And through your words, O God, sa kami nga, Panginoon, ay kulang sa kaalaman, Panginoon. Kami, Panginoon, ay walang kakayanan na maarok ang iyong karunungan. Subalit kami, Panginoon, ay humihingi sa iyo ng kaalaman ng karunungan, O God, upang maunawaan namin at malakaran namin, Panginoon, ang iyong mga salita. And salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami, O God, ay makapag-aral, sa pagkakataon, Panginoon, na makakain ng aming spiritual, Panginoon, ng iyong mapagpalang salita, O God. Thank you, Jesus. To you all the praise, to you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Kung ikaw ay ready nang makinig, pwede bang mag-chat tayo sa ating chat box na I am ready. Yan. If you are ready. Yan, hintayin lang natin mag-chat yung iba kung ready na din sila. Yan, mukhang ready na ang lahat. And chapter 3 is actually medyo connected siya dun sa, actually really connected dun sa chapter 1 and 2. Pero this one mainly focus on the unity of the church. Kasi isa sa mga common na issue talaga during that time, especially in the early church, is di ba alam naman natin that yung mga Hudyo, they think that sila yung chosen people. And then dumating sa picture, yung mga Gentiles, which is tayo, everything na hindi pinanganak sa Israel, everyone na hindi mga Hudyo, bawat isa sa atin ay mga hentil. And then nagkaroon ng mga pagtatalo, nagkaroon ng mga disagreements between the Jews and the Gentiles. That's why isa to sa mga nasulat ni Pablo during that time. And as you can read from chapter 3, mababasa nyo na itong book na to was written in sa kulungan. Sinusulat to ni Pablo habang siya nasa kulungan. And I think one of the reason for that is yun ngang pinupush niya at yung pinapangaral niya na hindi yung promises ng Lord, yung pamana ng Lord, yung heirs ng Lord is not just for the Jews but also for the Gentile. Amen? So, ang isa sa mga common na theme na mababasa natin dito, the first one is yung mystery. Mababasa niyo dyan na mababasa yung word na mystery na na-reveal, which is ang sinasabi doon, yung mga Gentiles and Jews are just equal in heirs or sa pamamana nila mula kay Kristo. And then we also have a theme of unity pagdating sa mga Kristiyano that we are one body. Amen? And isa sa mga topic pa dito is yung pag-strengthen ng ating spirit through knowing Christ's love. And I think sobrang ganda ng mensahe na yon because truly na yung love ng Panginoon yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Amen, amen, amen.
And sabi ko nga, little bit background lang dito sa chapter na to. Yung it was written during around 60 to 62 AD. And si Paul dito is nakakulong. Ibig sabihin, ganun yung klase ng commitment na meron siya. Ganun yung klase ng love na meron siya. Ganun klase ng lakas ng loob yung meron siya to share the gospel, to share the word of God. Nasa kabilang siya'y nakakulong, walang walang reason na reason or walang dahilan sa kanya upang maglingkod sa Panginoon. So sino ba sa atin yung may mas mahirap na pinagdadaanan kaysa kay Pablo? 'Di ba mostly sa atin mga nasa bahay lang, chill lang, pero si Pablo, he was writing this, he wrote this habang siya ay nasa kulungan. And doon mo masasabi na ang isang Kristiyano pwede mong makulong, ang Kristiyano pwede mong pigilan, ang Kristiyano pwede mong pagbawalan na mag-share ng Word of God. But if it is in his heart, kung nasa puso niya to, wala makakapigil sa kanya. Amen? Kasi sabi nga, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Amen. And yon, and also kung mababasa dito sa chapter na to, ilang beses na mention yung word na mystery. Yung Greek word na dyan is mysterion. Akala ko dati pag binabasa ko tong part na to, yung mystery dito is mysterion. Yung parang 'di ba pag sinabi nating mystery or lalo na sa Tagalog yung misteryoso, yung parang ay hindi ko yan alam. Pero pag sinabi nating mysterion in Greek word, it literally means a truth once hidden but now revealed. Ibig sabihin, dati siyang nakatago, pero ito yung nire-reveal na, no? Nire-reveal sa atin ng Panginoon. And also, we can read dito na si Paul, tinawag niya yung sarili niya na less of the least. Siya yung pinakamababa sa pinakamababa. Hindi dahil siya talaga yung mababa sa pinakamababa. Kasi kung makikita natin si Pablo, lahat ng qualities and lahat ng, alam mo yun, parang qualification para ipagyabang niya yung kanyang mga sarili ay talagang pwede niyang ipagmayabang. Pero the reality is, the more that you see the grace of God, the more na nakikita mo yung grace ng Lord sa buhay mo, is lalo ka natututo at nagpuproduce to ng mas lalong pagpapakumbaba. Amen? If anyone, isa sa mga napapansin ko at isa sa mga, for me, it's one way to uh, i-judge ba yung tao or ano yung tao is based on yung sa humility nila. Kapag ang isang tao speaks more about themselves kaysa sa pinapangaral nila ang Panginoong Hesus, ako yung medyo parang ba't ganon? 'Di ba? Isa sa mga tinitingnan ko kasi the more na nakikita mo yung goodness ng Lord, the more na pinagpapala ka, the more na inaangat ka ng Lord, the more na uh, nang may nagkakaroon ng good news sa buhay mo, the more na ine-elevate ng Lord yung lifestyle mo, ine-elevate ng Lord yung buhay mo, ine-elevate ng Lord yung talent mo, I believe na dapat nagtutulak yun sa'yo na mas magpakumbaba sa harapan ng Panginoon instead of ipagmayabang mo yung iyong sarili. Amen po dyan? Amen po ba dyan? Kasi sabi nga, ang tao nagpapakumbaba ay tinataas, ang tao nagpapakataas ay nagpapakumbaba. Amen? And sabi ko nga, the one kung di-describe ko tong chapter na to describe this is the word unity. Sabihin mo nga sa chat mo, unity. Sabihin natin sa chat, unity. Yung paborito ko yan dati. Yeah, unity. Yan, unity. Yeah. Sige po, let's proceed with our lesson. Uh, let's start with our main verse for today. Sino pong gustong bumasa? Anyone? For our main verse. Si Topper daw. Sige, paunahan na lang. Si Topper daw. Ako. Ephesians chapter 3 verse 6. Sabi dito, ipinahayag ng Diyos na ang mga hintil ay kapiling na sa mana ng Diyos, kabilang sa iisang katawan at kasama sa pangako sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng mabuting balita. Amen. That is our main verse na pinapahayag, nire-reveal yung mystery ng Panginoon na yung heirs, yung mamanahin na mga Hudyo is the same na mamanahin ng mga Hentil. And sabi doon, ang bawat mga Hentil daw ay kasama sa katawan, hindi lang sila part of the body of Christ, but they are part of God's promises. Ibig sabihin, pag sinasabi ng Lord na yung mga Hentil ay kasama sa pangako niya, it directly affects us kasi ibig sabihin din nun na yung pangako niya sa mga Hudyo ay pangako din niya para kay Lois, pangako niya din para kay Kimi,
pangako rin niya para kay Jenny B, pangako rin niya para kay Janelle. Amen? And one thing about God is when He promised something, He is faithful to complete it. Amen? Amen? Na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen. So let's proceed with our lesson 1. Lesson 1 is we belong to one family in Christ. Amen. Pwede bang i-chat natin yan sa ating chat box? We are one family. We are one family. Yan. Meron nga ako nakitang meron nga akong isang nakitang post nung Valentine's. Natawa ako. Kasi sabi doon, meron kasi isang magjowa na sabi niya, pakasalan mo na ako ngayon kasi pagdating natin sa langit, magkakapatid na tayo. Pwede, mayroon na kayong pambanat sa crush nyo. Crush, i-crush back mo na ako pag namatay tayo. Magkakapatid na lang, magkakapatid na lang tayo sa pananampalataya. Sige, bahala ka. 'Di ba? Pero with that being said, we are one family in Christ. And katulad din ng isang pamilya, hindi mo pwedeng sabihin na mas mahalaga yung nanay, mas mahalaga yung tatay, mas mahalaga yung ate o yung kuya. But all of us ay may kanya-kanya at merong bahagi sa pamilya ng Panginoon. Amen? Because bakit napakahalaga na itong sinasabi ni Pablo? Why is it relevant during this time na sineshare to ni Pablo? Kasi during this time, hindi talaga yung message of the gospel and din yung idea ni Jesus Christ as being our Lord and Savior is hindi siya popular or hindi siya accepted widely during that time. Kasi ang usually mga nasa church is mga Hudyo. And napakagandang message to na the death of our Lord Jesus Christ is not just for one race, hindi lang para sa isang lahi, kundi when God says in John 3:16 that for God so loved the world, He meant it. Amen? Na sinabi niya, for God so loved hindi lang yung Israel, but He also loved Japan, He also loved Korea, He also loved the Philippines. Amen? Now, when God looks at us, hindi tayo tinitingnan ng Lord that we are outsider, but we are part of a one family of Christ. Amen? And I think one of the reason for that, kasi before, yung iba naglilingkod sila because they think of themselves na sila ay alipin or sila ay outside of the family of God. Pero we know this in the Bible na everyone who has faith in Jesus Christ, everyone who accepted Jesus Christ as their Lord and Savior, they are now added to the family of Christ. Amen? And through Christ, meron tayong pantay-pantay na standing sa paningin ng Panginoon. Amen? Can we chat on our chat box that we are all equal in Christ? Amen. Naniniwala ba kayo doon? Na pantay-pantay lang tayo. Kahit may dumating na bagong believer and then ako na 10 taon ng Kristiyano, I'm not better than them. Hindi ako mas mahal ng Lord o hindi yung pabor ng Lord ay masigit sa akin. Naniniwala ba? Lagi ko itong naririnig bilang isang tao na namumuhay sa pangako ng Panginoon na si Kenneth swerte o kaya si Kenneth grabe ang favor ng Lord sa buhay ni Kenneth. Pero alam niyo ba, the same favor that I have, the same favor and promises that na binibigay sa akin ng Panginoon, is the same promise and favor na binibigay sa atin ng Lord. Amen. Hindi ako mas swerte or hindi ako paborito ng Lord. I would like to think so. I would like to think so na paborito ako ng Lord, na special ako sa harapan ng Panginoon. Pero the reality is the same faith na binibigay niya sa akin, the same salvation, the same Holy Spirit, the same promise na binibigay niya sa akin, is the same thing na binibigay din ng Lord para sa bawat isa. Pero Kuya Kenneth, bakit ganun? Iba-iba. Bakit yung isa mas malalim yung pananampalataya niya? Bakit itong isa na-enjoy niya yung salvation niya? Bakit itong isa parang mas blessed siya mas blessed itong tao na to kaysa isa dito sa isang tao na to? Ang ganda ng pagkaka-describe dito kasi it is not a matter of sino mas malaki ang binigay, sino mas maliit yung binigyan ng Lord, kundi it is a matter of how you receive what God has given to us. Amen? Hindi siya tungkol sa kung sino yung pinakamalaking binigyan ng Lord, kundi sino yung mas may bukas na puso, sino yung mas ready, at sino yung mas prepared to receive what God has given her. Amen? Or him. Kasi for example, ang siguro pwede ko diyang ma-example is, for example, through my relationship with God, sinabi sa akin ng Lord, magdala ka ng isang planggana
And because yun ang instruction sa akin ng Lord through our relationship. Ngayon, may isang tao na ang dinala niya dahil hindi sila masyadong close ng Lord, pero alam niyang si Kristo ay Jesus, si Jesus ay Kristo, si Jesus Christ is our Savior, pero hindi niya nalalaman yung promises ng Lord through the Bible. Ang ginawa niya, nagdala lang siya ng isang baso. Ako, ang dala ko planggana, yung isang tao, dala niya ay baso. Then God prepared ng dalawang klase ng planggana. Yung planggana, parehong puno ng tubig. Sa tingin niyo, sino yung kahit buhusan kami, parehas ng isang plangganang tubig, buhusan siya ng isang plangganang tubig. Sino sa tingin niyo yung mas madaming makukuha? Ako o yung kasama ko? Di ba? Kung si simple explanation na yun, malalaman nyo na ako yung mas madaming makukuha. Pero hindi ibig sabihin nun na mas maunti yung binigay sa kanya ng Lord at mas malaki yung binigay sa akin, but it is a matter of our receiving. Naunawaan po. Alam niyo, it is one of the lessons na tinuturo sa akin ng Lord na ang pananampalataya is not just having faith and walang works. Ang pananampalataya, it is enough, hindi enough na, sige, naniniwala naman ako, pero hindi ka gumagawa or hindi ka lumalakad dun sa pananampalatayang binibigay sa iyo ng Lord. Merong verse, and I forgot the verse, I think Ecclesiastes. Sinabi noon, ang horse daw, and yung lumalaban sa gera, sila yung nagpe-prepare para sa war, pero ang Lord ang nagbibigay ng victory sa atin. We know that we are victorious in Christ, pero dapat ina-expand din natin yung ating heart, pina-expand din natin yung ating kakayanan, ina-expand din natin yung ating mga puso, pine-prepare natin yung mga sarili natin to receive what God is about to share to us. Naunawaan po. Amen? Kasi minsan hindi binibigay sa iyo ng Lord because baka hindi ka pa ready eh. Baka minsan hindi pa nire-reveal sa iyo ng Lord yung truth na to. Hindi pa nabubuksan yung isip mo dito sa bagay na to because we are not ready, we are not yet ready to receive what God wants to share to us. Kasi naniniwala ako na ang Diyos ay hindi madamot. Amen. Ang Diyos ay hindi madamot. Amen? And sabi nga dito na ang mga hintil daw is the same ng mamanahin dun sa mga Hudyo. And it is a matter, sabi ko, it is a matter of receiving. Amen? It is a matter of receiving. Yan. So let's read our verse for this point number 1. Sabi dito, ay pinahayag ng Diyos na ang mga hintil ay kapiling na samana ng Diyos, kabilang sa isang katawan, one body, at kasama sa pangako sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng mabuting balita. And sabi ko nga dito, like adoption into a family, the adopted child receives the same name, same inheritance, and same kind of love. Ang Lord po ay hindi siya may favoritism o ang Lord ay meron siyang itong bibigay ko sa kanya kasi mas mabait, itong bibigay ko sa kanya. We receive the same love, we receive the same Holy Spirit, we receive the same salvation, but it is a matter of kung gaano ka bukas yung ating puso, gaano tayo ka-prepare, gaano tayo ka-ready, at gaano tayo ka-sensitive dun sa binibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Unawaan po natin yung distinction. Yan, baka yung iba magtampo na bakit si ganito, ang dami niyang gifts. Bakit itong tao na to ganito? Di ba? Alam nyo, the Lord has opened the windows of the heaven. Binuksan ng Lord na ang lahat para sa atin. It is a matter of discovering what is hidden. Amen? Discovering kung ano yung pinaprepare ng Lord para sa ating lahat. Amen po? Amen. Amen. Sige. Let's move on to our lesson number 2. Sino pong gustong bumasa ng lesson number 2 po natin? Paunahan na lang. Hello, Nanay Inaija. Ayun, si Inaija daw. Go, Nay. Hello, naririnig mo ako? Hello? Titig na. Lesson 2. Strength comes from Christ living within us. Amen. Pwede basahin na din natin yung verse? Ephesians 3:16-17. Pinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang spiritual niyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang spirito upang manahan sa Kristo sa mga puso niyo dahil sa inyong pananampalataya. Verse. Ito na yun.
Ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Thank you, Nay. So that's our point number 2, that strength comes from Christ living in us. And ito is sa mga belief ko, one of my principles in life, that everything starts from inside out. From inside, papunta sa labas, and then hindi siya gagawin mo muna sa labas and then you are changed on the inside. It is the same thing with everything from repentance, di ba? Hindi muna magbabago yung hindi muna magbabago yung action mo or yung behavior mo. It must start with changing your mind. It is the same thing with sa mga mindset sa pagbi-business. Hindi mo muna kailangang mag-business muna bago ma-change yung mindset mo. Sometimes, meron ka munang mindset and then it changes your behavior. And I think it is the same with knowing our strength. It is the same with our spiritual strength. It is the same with our relationship with the Lord. Kasi kung you are filled with the Holy Spirit, if you know that Christ is working in your heart, nagre-reflect siya sa labas eh. Amen? Amen? And yung iba kasi ay ito sa mundo, different naman. Ang akala ng mundo, narinig niyo na ba yung word na fake it till you make it? Narinig niyo na ba yon? Na parang gawin niyo muna yung sa labas, hayaan niyo muna ng and then suddenly magre-reflect na siya sa'yo. Ako naniniwala, ang mundo kasi laging ang mas importante sa kanila is what's seen on the outside. Ang mahalaga sa mundo is what's seen on the external. Ang mahalaga sa mundo is kung ano yung nakikita ng tao. Pero I believe, sabi nga meron nga instances sa Bible eh. Sabi niya, ang isang libingan, kahit anong ganda niyan, on the inside, patay ang laman niyan. Amen? And isa pang example na pwede kong may example, ang isang cellphone, it may look good, it may look presentable, it may look expensive, pero kung ang battery niyan ay patay, kung ang battery niyan ay walang laman, it is still useless. In the same way, na napakahalaga na yung spiritual life natin is strengthened through our Lord Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Because ito po based from experience and based from what I notice and napapansin ko sa maraming mga Kristiyano na yung motivation talaga, yung fire is nawawala. Tama ba? Yung hype nawawala. Yung minsan, alam mo yung init na init ka na talaga sa paglilingkod. Sometimes hype na hype ka na, ginaji ka na, napapakanta ka na talaga ng nothing is, ano nga yun? There's nothing holding me back. Iba pala Shawn Mendes pala yun. Yung there's no turning back, no turning back. 'Di ba? Parang napapagigil na gigil ka na. Pero I believe nang ang pagkilos ng Panginoon sa atin is not through hype, not through motivation, not just an encouragement. Ito gusto kong maging prayer nyo rin. I encourage you to pray for God's sustenance, pray for God na ang Lord ang mag-sustain sa inyo. Amen? Hindi sapat na on day 1, 100% ka, on day 2, 90%, on day 3, 80%, and then nagda-downhill na. Pero ang prayer ko in my personal life, sa mga prayer ko, na ang Lord ang mag-sustain sa akin all the days of my life. Enough ba na, Kuya Kenneth, na magkaroon lang ako ng faith na isusustain ako ng Lord? Enough ba na yung faith ko ay nananampalataya ako na isusustain ako ng Lord? Sabi ko nga, faith without works is dead. Faith without works is dead. You can pray all day, all night. Pwede kang magsabi na isusustain ka ng Lord. Pwede mong ulit-ulitin na maniwala ka na isusustain ka ng Lord. Pero if you hindi mo nilalagay yung faith mo in action through prayer and reading your scripture, hindi siya magwo-work. Amen ba? Yan. Siguro may mga natatamaan sa atin, pero that's good. Na it is not enough na meron tayong pananampalataya na isusustain tayo ng Lord, pero hindi natin nilalagay at pinuput yung sarili natin into a life na i-strengthen yung ating spiritual walk with the Lord. Amen. Alam niyo isang example niyan? Yung fire binigay sa atin ng Lord, even in the Old Testament, isa mga ginagamit na example is yung kapag ka merong bonfire, hindi mo dapat hinahayaan na yung bonfire na yon is umapoy lang ng umapoy. Every day you have to maglagay ka ng gatong,
And the next day, maglalagay ka ulit ng gatong. And the next day, maglalagay ka ulit ng gatong to keep the fire burning. Kailangan meron kang nilalagay dun sa apoy para siya ay manantiling nagumapoy. In the same way, bawat isa po sa ating mga Kristiyano, bawat isa po sa ating mananampalataya is tinatawag tayo ng Panginoon, tayo po ay ginagamit ng Panginoon daily. Ang Lord po ay kumikilos sa ating buhay daily. That's why we need our prayer, we need our reading of the scripture every day of our lives. Amen? Ito ba, Kuya Kenneth, magdedetermine sa salvation ko? Hindi. Ito bang bagay na ito ay magbibigay sa akin na mas ako'y pagpalain ng Panginoon kapag ako'y nagbabasa ng Bible? Not necessarily. Pero is it important for a person to have a prayer life and to read their Bible para po makalakad in a life na merong strength that comes from within? Absolutely. Amen? Kasi yung akala ng iba, pag nag-pray ako, pag nagbasa ako ng Bible, doon ako pagpapalain. Okay? Kapag nagbasa ako ng Bible, nagpe-pray ako, doon ako maliligtas. Hindi po ganon. Pero, ang pag-read po ng Bible and our prayer is very important for a person to live na mabuhay bilang isang Kristiyano, mabuhay at makalakad dun sa spiritual na sinasabi ng Panginoon. And it teaches us to depend on Christ daily. Alam nyo, akala ko dati, when we talk about pride, yung pride is yung sabihin mo lang na kaya ko, ang galing ko, na akong pinakamatalino, akong pinakamabait, akong pinakamalupit. Akala ko, it is just limited to that. Pero alam nyo, meron isa akong message na narinig and talagang tinamaan ako. Sabi niya, you will know kung gaano ka prideful ang isang tao if he can spend a day in his life without prayer. You will know na ang isang tao ay punong-puno ng pride, isang tao ay punong-puno yung isang tao ay may pride sa heart niya. Kung lumilipas ang araw na hindi siya nagbabasa ng Bible, lumilipas yung araw na hindi siya nakakapagbasa ng prayer because he knows or she knows ng tao na yon na kaya niyang masurvive yung araw na yon without the help of God. So ako tinamaan ako, hindi ka naka-matrix eh. Because that is reality. Na maraming mga tao, hindi na sila lumalapit sa Lord to ask God for guidance. Hindi na sila humihingi sa Lord ng wisdom sa pagdedesisyon nila sa buhay because they think on their mind na kaya ko naman to kahit hindi na ako humingi ng tulong sa Panginoon. How prideful is that? Amen? Kaya nga po, in our daily lives, ano kuya kaya pwede nitong maging application in our lives? And everything, every decision that we make, hindi ko naman ibig sabihin, Lord, anong pipiliin ko? Pink ba na dress or red ba na dress? Hindi naman ganun. Pero, what I mean is yung mga important decisions in our life, kung sino yung jojowain mo, saan ka mag-aaral, saan ka magtatrabaho, saan company ka mag-a-apply, ano yung career kukuhanin mo. All these important decisions in our life, we must ensure na sinasama natin ang Panginoon in our plan. Amen? Because it is a way for you to show your faith to Christ and showing your dependence na it is, hindi ko kaya Lord, pero tulungan mo ako. Hindi ko kaya Lord, and I ask that you give me strength. Amen? And this is what I can say, na sabi nga sa Bible it is hindi maganda na ang isang tao ay mag-isa. So, ang gusto ng Lord, samahan ka sa buhay mo, samahan ka sa pagiging anak mo, samahan ka sa pag-aaral mo, samahan ka sa pagtatrabaho mo. But God also wants you to invite Him in your life. Amen? Amen? Hindi enough na gusto ni Lord na makasama ka. Hindi enough na gusto ni Lord na tulungan ka. Hindi enough na gusto ng Lord na kumilos sa buhay mo. Dapat magkaroon din ng desires on your heart. Magkaroon din desires on your end na, Lord, I need you. And I depend on you. Amen? Amen? Amen. Pwede bang i-chat natin yan sa ating chat box? Jesus, I depend on you. Amen. Akala kasi ng iba, pag sinabi nating faith, basta alam na ni Lord. Pero hindi. We must include God in our life. We must include God in our lives. Amen? We must include God in our lives. And alam nyo ba, na sa tingin nyo ba, ma-overcome ng mga early Christians yung persecution na dinanas nila without Christ moving in their hearts? Kasi kung mababasa nyo po, yung mga disciples, hindi sila namatay sa kanilang deathbed na
Thank you, Lord. I praise God. Hallelujah. 10,000 reasons and forevermore. They did not die like that. Hindi yung pagiging Kristiyano nila every end of the month meron silang fellowship, na sila'y kumakain, na sila'y nagse-celebrate. Their lives is not like that. Hindi ganun yung buhay ng mga Kristiyano noon. They are full of persecution. They're full of discouragement, and what they're doing is technically illegal. Yung ginagawa nila is hindi katanggap sa society, but because they have Christ in their heart, but because they have Christ on the inside of them, yung nasa loob nila yung kumikilos para magawa yung mga bagay na nagagawa nila sa labas. Naintindihan po? And it is the same strength, it is the same spirit, it is the same God, it is the same Christ, it is the same Jesus that is working in your life right now. Kaya nga ang tanong ko sa iyo, ano man yung ang encouragement ko sa bawat isa, kung ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung ano man yung sitwasyon mo sa buhay mo, whether nasa maganda kang status ng buhay mo, whether you are in the worst situation of your life, God can rescue you through it. Because God's promise is this: the same spirit that raised Jesus from the dead is the same spirit that you have. Yung spirit na nagbuhay kay Kristo mula dun sa kamatayan is the same spirit that you have now. Amen? How amazing is that? 'Di ba? Gaano ka ganda yung joy na gaano ka ganda yung joy, gaano kasaya yung joy knowing this. That the same spirit na nagtulak dun sa mga early Christians to fight for their faith is the same spirit that you have now. But you must include God in every day of your life. Sa tingin niyo ba makakayanan ng mga disciples na humarap dun sa mga nagpe-persecute sa kanila on their own disciplines, sa kanilang sariling kalakasan? No. Kaya nga, malinaw na laging sinasabi ng Panginoon that apart from Him, we can do nothing. Apart from Him, we can do nothing. Amen? Amen, amen. Praise God, praise God. And we are now in the last part of our lesson. Lesson number 3. Sino pong gustong bumasa? O, paunahan na lang. 1, 2, 3. Hello, Ivan. Ako na. Ikaw Christ, na. love, and God's power are limitless. Amen. Christ's love and God's power is limitless. Sige, basahin mo na rin yung verse. Okay. Ephesians verse 3, Chapter 3. chapter 3, verse 18 to 20. May have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep in the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Fullness of God. Amen. Verse 20. Verse 20, now to him who is able to do immeasurable, more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Wow. Ganda nitong verse na to. Thank you, Ivan, for reading. Yan. Sobrang ganda ng verse nito. Kapag ka na-arok natin yung sinasabi dito, sabi dito sa verse 19, and to know this love that surpasses knowledge. Kasi maraming mga tao nag-fail na ginawa ko naman, nagbasa naman ako ng Bible, umattend naman ako ng church, kilala ko naman si Kristo, pero bakit ganun yung life ko? Bakit hindi ko pa rin maranasan yung love ng Lord? Because maraming mga tao, they think that love is just about knowing. Pero malinaw na sinabi dito that God's love surpasses knowledge. Hindi lang siya through our mind, hindi lang kilala mo siya by isip, but through our daily relationship with God. Amen? And ang ganda dito ng word na sinabi niya, now to Him, Jesus Christ, who is able to do immeasurably. Ibig sabihin immeasurably, hindi masukat, more than we all ask or imagine. Sabi kahit nga yung hindi mo yung hinihingi mo, yung ini-imagine mo, God can do so much more according to His power that is at work within us. Amen? Wow. And alam niyo po, napakaganda nung verse na to kasi parang sinasabi niya that God's love cannot be measured. Hindi mo talaga kayang sukatin, and His power exceeds
imagination. Kaya nga, alam niyo, isa sa mga favorite verse ko, ako talaga personally, cringe na cringe ba ako, lalo ng mga bago akong Kristiyano, cringe na cringe ako dun sa mga kantang Tagalog. Because it reminds me of yung mga, alam niyo yung mga nagpapabasa, ngayon na may resurrection. Yung mga ganon. Kaya pag nakakinig ako dati ng mga worship song na ano, na mga, yung mga Tagalog, so, cringe naman. Parang, kaya mga gusto ko dati, mga In Jesus Name, tapos mga joyful, because, wala, parang ang corny ng mga kantang Tagalog, not until nagrema sa akin yung mensahe ng sukdulang biyaya. Yung, niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako, hindi kayang tumbasan. Sobrang, isa sa mga favorite ko, if not my favorite worship song of all time. Because, it talks about how God's grace, how God's love is immeasurable. Hindi siya masukat. It exceeds your sins, exceeds your addiction, exceeds your talent, exceeds kung ano yung whatever it is na sinasabi mong hindi na kayang tanggapin ng Lord. It exceeds more than dun sa kaya mong isipin. It exceeds more than what you can imagine. Sino sa inyo yung dumating sa point of your life as a Christian? Kasi mostly naman sa atin ng mga Christian dumating sa point ng life nyo na natanong nyo na, Lord, kaya nyo pa ba itong solusyonan? Lord, kaya nyo pa bang gawin to sa buhay ko? Or at one point of my life, natanong ko sa Lord na, Lord, kaya mo pa ba akong i-rescue? O Lord, kaya mo pa ba akong patawarin? Kasi, pag hindi ka dati mananampalataya, wala ka naman paki sa Lord, when you heard na pinatawad ka ng Lord, masaya ka, di ba? Pero pag isa kang Kristiyano and nagkakamali ka, dumadating sa point na napapatanong ka na sa Lord na, Lord, kaya mo pa ba akong patawarin? Lord, kaya mo pa ba akong i-rescue? Parang nalampasan ko na ba, Lord, yung limit mo? O nahigitin ko na ba, Lord, yung ano mo? Yung, di ba ang tao, meron yung, nakalimutan ko yung exact word. Pero kumbaga sa sinasabi ng nanay ko, wag mo akong sasagarin. Nagigets ba yung point ko? Minsan napapatanong ako sa Lord, nasasagad ko ba ang Lord? Na naaabot ko ba yung puntuhan ng Lord na napapasabi sa Lord sa buhay mo na tama na, stop na, hanggang dyan na lang yung love ko sa'yo. Pero by reading this verse alone, confirms that God's love exceeds everything. Amen. Sabi nga, no sin is too great, no shame is too deep. Ganon ka-amazing ang love ng Lord for all of us. Amen? And alam nyo, ang kagandahan kasi dito, ang isang pwedeng ma-example dito, yung isang anak, humihingi siya ng bottle ng tubig sa kanyang magulang. Pero a loving father will not only provide water, pero magpo-provide siya ng food, magpo-provide siya ng shelter, magpo-provide siya ng protection. At ang isang magulang, they go above and beyond para lang mabigay yung pangailangan ng kanilang mga anak. Siguro most of you na encounter tong ganito na minsan kailangan mong gumising ng maaga kasi kailangan mong pumasok sa school. Pero bago ka pa magising ng maaga, gising na yung magulang mo para ipag-prepare yung susuotin mo, para i-prepare yung kakainin mo, and nagtatrabaho sila para sa'yo. How much more? Kaya nga, I love this verse from Matthew. Sabi niya, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more your Father in heaven. Kung bawat isa nga sa ating mga magulang, ang sasama ng mga ugali nyo, galing kayo sa kasalanan. Pero alam nyo kung paano ibigay yung the best para sa inyong mga anak. You know how to give good gifts to your children. Alam nyo ibigay kung ano yung mabuti at masama sa inyong mga anak. How much more your Father in heaven. Ay ano pa ang Diyos mong nasa langit, ay ano pang Ama mong nasa langit. Amen? And this points us na bawat isa po sa atin, huwag tayong humimahiyang lumapit sa Panginoon. Huwag tayong magkaroon ng, ng parang boundaries. Huwag tayong magkaroon ng boundaries with God na may limitation yung kayang gawin sa iyo ng Lord. Because this is what I believe, that nothing is impossible with God. In our mind, in our own capabilities, in our own imagination, parang may limit eh. Pero with God, nothing is impossible. Amen? And I want you to pray for this, na subukan mo ang Lord. Subukan mo ang Lord in your, subukan mo ang Lord in your life. Lord, gusto ko to. Lord, gusto ko mangyari to sa buhay ko. And pray for it. And see
kung paano mag-work ng miracle ang Lord sa buhay nyo. Because He is a God of good, and He is the creator of good, and He wants good things in our life. Amen? Amen. 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 Praise God. And this is the last thing that I want to share to everyone. Ito yung isa sa mga nilulutos talaga ng Lord sa akin for the past few months na. Sabi dito, we are not just saved, but we are part of God's eternal purpose. Hindi sapat at hindi sapat na ang bawat isang Kristiyano ay maligtas lang. Amen? Kasi naniniwala ko, each one of us, God has eternal purpose. God has eternal purpose for everyone. Amen. Minsan papatanong ka, bakit ako nasa abroad? Bakit ako pinadala dito sa lugar na to? Bakit hindi naman ako taga dito pero dito ako pinapunta ng Lord? Bakit nakilala ko si ganito? Bakit itong tao na to hindi ko naman pinapansin pero kami ngayon magkakasama sa ministry? Bakit dito na kami ngayon nakatira? Marami tayong mga tanong pero it leads to one thing, that God has eternal and high purpose in your life. Amen? Pwede bang i-chat natin dyan sa ating chat box? And this is the last one. I am part of God's eternal purpose. I am part of God's eternal purpose. Amen? Na ang Lord ay may plano sa mga buhay natin. Amen? Naniniwala ako hindi ka niligtas ng Lord dahil gusto ka lang niyang iligtas. Hindi ako naniniwala na niligtas ka ng Lord or pinatawad ka ng Lord because God just wants to forgive you. I believe that God has chose you, pinili ka ng Panginoon because may malaking plano ang Lord sa buhay mo. And this plan and this purpose doesn't stop kapag ikay nag-20 years old na, kapag ikay nag-30 years old na, kapag ikay nag-40 years old na ay tapos na yung purpose ng Lord sa akin. As long as you are alive, as long as you have breath, as long as you have strength, as long as kasama mo si Kristo, may plano ang Lord sa buhay mo. Amen? May plano ang Lord sa buhay mo. Amen. Praise God. Praise God. Salamat po sa bawat isa na nakasama natin. Ang Lord ay mabuti po sa buhay ng bawat isa. And I am blessed na ma-share po itong word na to sa inyo. Personally, I am encouraged. Na-encourage ba ang bawat isa? May na-encourage ba kahit isang tao or kalahating tao? Yan, may na-encourage ba dun sa pakinggan natin, sa nabasa natin? And tomorrow po, we will still be having our Zoom Bible reading. Chapter 4 na po tayo. Malapit na nating matapos yung chapter 4. And sabi ko nga po sa inyo, if there's one thing that I want you to remember, may gusto akong maalala nyo sa pinag-aralan natin, include God in every day of your life. Kasi hindi mo kaya. You cannot do it on your own, not through your talent, not through your wisdom, not through your knowledge, not through your degree, not through your discipline, not through your motivation. Hindi mo kaya, pero kaya ng Lord sa buhay mo. Amen? Amen. Praise God, praise God. Pipicture lang ako, parang ganda ng quotes ko dito. Hindi ko napigilan yung sarili ko, nakatutok kasi yung camera sa akin. Pero before po tayo maghiwa-hiwalay, pwede bang i-open natin ang ating mga camera at tayo po ay mag-picture taking? Oh yes, tama. Ganda ng skin dito. Sige po, buksan po natin ang ating mga camera. Paano ba to? Yun. Kimi, kamusta ka na, Kimi? Hello, Nay. Ate Rosnel, wala ka bang work, Ate Rosnel, ngayon? Ay, oo nga pala, holiday. Sige po, tayo mag-picture. 1, 2, 3. Isa pa po. Ano naman, naka-chapter 3, ganun. Chapter 3. 1, 2, 3. Hello, Jaya. Ivan, Lois. Thank you po sa inyo. Thank you, everyone. Kita-kita po ulit tayo bukas. Thank you. Ibang Bye-bye. channel naman tayo ngayon. Thank you, Ate Rosnel. Bye-bye. Ate Arlene. Genevieve, ingat kayo. Thank you, bye-bye. Tayo magpipicture muna. Yes, I do. Balis ka na to, Per. Ano? Anong kainin mo? Kung ano ka ng kanin dyan, gusto natin kanto. Hindi na tayo natin nakapagkanto. Parang kailangan yung kanton na.
Ikaw, pagkakamali bukas, tayo. Tayo. Pwede pala ako pagkakamali bukas sa punta. Ano? Pwede ako pagkakamali bukas sa punta. Gawa ng nasa video silang